Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Bayan ng Balet! Ngayon ay Wednesday, September 27. Ako si Janela, nakamasid upang bantayan at mapangalagaan ang ating kalikasan. Ito ang Save Mother Earth 360. For the headline, patuloy ang pagtaas ng populasyon dito sa mundo. At dahil dito ay dumarami ang mga kalat sa paligid at patuloy na nauubos at nasisira ang ating kalikasan. Idagdag pa natin na sa pagdami ng populasyon ay dumarami ang mga kabataan na nag-aaral. Ang pangunahing nilang kailangan ay lapis, bag, sapatos, damit, uniforme at higit sa lahat ay papel. Hindi lang sa paaralan ginagamit ang papel, bagkus ginagamit rin ito sa opisina, lagayan ng mga gamot, inuman ng mga nabibiling inumin at pati na rin lagayan ng pagkain. Ngayong araw, matutunghayan ninyo kung saan nga ba gawa ang ginagamit natin na papel at ano ang nangyayari pagkatapos natin itong gamitin. Nandito si Daniela de los Santos para ibahagi sa inyo kung saan nga ba nagmumula o saan nga ba galing ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng papel. Minsan sumagi ba sa ating mga isipan kung paano ginagawa ang papel at saan ito unang nagsimula? Ayon sa mga eksperto, ang unang papel ay ginawa mula sa tangkay ng halaman ng papyrus ng mga sinaunang taga-Egypt. Pandaigdigan ang makabagong industriya ng papel. Nanangunguna dito ang China sa produksyon nito at sinundan ng Estados Unidos. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagdiin ng sama-samang basang mga hibla, karaniwang selulusa na hinahango mula sa kahoy, trapo o damo, o ibang mapagkukunang gulay sa tubig at tinutuyo upang maging mga pirasong nababanat. Ano-ano nga ba ang masamang dulot nito sa atin at sa kalikasan? Ang pagpuputol ng puno para sa papel ay may isang matinding epekto sa mga halaman, hayop at tao na naninirahan sa lugar. Alam naman natin na sa bawat ginagawa natin ay may benefits tayong natatanggap o di kaya ay consequences. Sa pagpuputol ng punong kahoy para sa produksyon ng papel ay nakararanas tayo ng iba't ibang epekto sa pamamagitan ng climate change dahil sa deforestation, landslide, flash flood at pagiging polluted ng ating kapaligiran. Ako si Daniela de los Santos, SMA 360. Maraming salamat kasamang Daniela. Para naman sa produksyon ng paggawa ng papel, narito si kasamang Lester Sol upang magbahagi sa inyo ng konting impormasyon. Maraming salamat kasamang Janela. So, ano nga ba ang papel? Ang papel ay isa sa mga importanteng kagamitan sa ating komunidad, sa paaralan, sa opisina, at sa ating mga kabahayan. Paano ba ginagawa ang papel? Nanggaling ito sa mga fiber ng kahoy na kung saan ay niproseso sa pamamagitan ng paggiling at hahaluan ng tubig ang nadurog na tree fiber. Pagkatapos ito ay pipipitin with pressure, then gawa na ang papel na iyong ginagamit ngayon. So, how much paper is wasted each year in the Philippines? So, sa papel lang, only 60% of the 100 tons produced in a year is being recycled and the rest goes to the landfill. Ang mga waste paper is the second most produced solid waste in the Philippines, contributing 19% of the total municipal solid waste production. Kaya, masasabi natin na reusable ang papel dahil yan sa mga evidence na pwedeng itong ma-recycle. Ako si Mark Lester Sol ng SME 360. Maraming salamat kasamang Lester Sol. Para naman sa distribusyon ng papel sa pamilihan, narito si Gian Aganat. Maraming salamat kasamang Janela. So, ang Pilipinas ay nag-aangkat ng papel sa kumpanya ng Kraft Paper. At noong 2021 ay nag-angkat sila ng papel na nasa $159 million. At ito ay naging 22nd becoming the largest importer sa buong mundo. Maraming salamat kasamang Gian Aganat. Para naman sa paggamit ng papel, malalaman natin sa pagbabalik ng SME 360. These are the 5 ways on how to reduce paper usage. 1. Think before you print. 2. Keep recycling bins handy. Number 3. Take paperless note. 4. Don't use bigger piece of paper than you need. 5.
learn to write on the back page of paper. Palagi nating tandaan, magtipid sa paggamit ng papel. Paalam! Nagbabalik ang SME 360. Para naman sa paggamit ng papel, narito si kasamang Raymart Pranada. Paper begins as a black canvas just like us. Kapag iniisip natin ang papel, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang writing materials. Ngunit, marami pa itong ambag o benepisyo sa buhay ng isang tao. Ayon sa mga eksperto, ang papel ay malawakang ginagamit sa sining bilang substrate para sa mga pagpipinta at mga guhit at upang gumawa ng mga reproduction at mga kopya. Ang ilang mga produktong papel ay nagsisilbi sa iba't ibang pangangailangan sa paglilinis, kabilang sa mga halimbawa ang mga paper towel, paper napkin, facial tissue at toilet tissue. Ang mga lokal, estado at pambansang pamahalaan ay nagtatala at nagpapanatili ng kanilang mga batas, panukalang batas at mga batas sa pamamagitan ng pag-imprenta sa kanila sa mga papel. Ang papel din ay gumaganap na isang mahalagang papel sa edukasyon. Ito ay ginagamit para sa mga aklat-aralin, kwaderno, tala ng guro, pagsusumite ng pag-aaral at pagsusulit, transcript, diploma, at iba pa. Maraming salamat kasamang Raymart Pranada. Sa kabuuan, nalaman natin kung ano nga ba at saan nga ba nagmula ang papel. Kung paano ang distribution nito sa pamilihan at kung sino-sino nga ba ang gumagamit nito. Sa panahon ngayon, marami ng papel ang pwedeng i-resiklo at meron din namang pwede nang itanim sa lupa. Lagi nating tatandaan na sa paggamit ng papel, maraming paraan upang makatipid nito. Muli, ako si Janela Gayap, ang inyong tagapaglingkod. At ito, ang SME 360.